Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3293-3300. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos makinig sa World Cleansing Divine Water, sinabi ni Alvin kay Harvey Mold ang paraan ng pag-alis. Maaari silang umalis kung isa sa kanila ang mamatay o isa sa kanila ang papasok sa little world ng isa pa upang umalis. Alvin, maaari kang pumasok sa aking munting mundo, mataktikang sabi ni Harvey. Alam niyang maaaring patayin na lang siya ni Alvin at umalis kung iyon ang gusto niya. Dahil may iminungkahing alternatibo si Alvin, tama lang na siya ang magkusa na imbitahan si Alvin sa kanyang munting mundo. Isasantabi ang katotohanang mas mahina siya kaysa kay Alvin, batay sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na hindi magdudulot ng kaguluhan si Alvin sa kanyang munting mundo. Tutal, madali siyang mapapatay ni Alvin kung gugustuhin ni Alvin. Bakit pa kailangang sirain ni Alvin ang kanyang munting mundo? Sige. Natuwa si Alvin na naging mataktika si Harvey Mold na imbitahan siya sa kanyang maliit na mundo. Makakatipid siya sa abala ng paghikayat kay Harvey Mold. Hinayaan niya ang puwersa mula sa maliit na mundo ni Harvey Mold na hilahin siya papasok. Ang maliit na mundo ni Harvey Mold ay parang isang tigang na lupain. Ang espiritu ng langit at lupa sa maliit na mundo ay katulad ng sa mga Devet Realm. Ang pagkakaiba lang ay hindi ito gaanong mayaman. Kamangha-mangha. Matapos makapasok si Alvin sa maliit na mundo ni Harvey Mold at itago ang kanyang aura, narinig niya ang bulalas ni Harvey Mold. Nagtanong siya, anong nangyari? Dahil itinatago ni Alvin ang kanyang pagkatao, hindi rin niya magamit ang kanyang banal na kamalayan. Kaya naman, hindi niya makita ang nangyayari sa labas. Nagsimulang magbago ang paligid ko nang pumasok ka sa aking maliit na mundo. Sa tingin ko ay nilisan na natin ang lugar na ito, sabi ni Harvey Mold. Umalis na tayo. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling ni Alvin kay Harvey Mold na paalisin siya sa maliit na mundo. Bagamat kaya niyang umalis sa maliit na mundo nang walang tulong, mangangailangan ito ng kaunting pagsisikap at maaaring masaktan si Harvey Mold. Kaya naman, mas makabubuti para kay Harvey Mold na paalisin siya. Matapos paalisin si Alvin mula sa kanyang maliit na mundo, taos-pusong nagpasalamat si Harvey Mold kay Alvin, salamat, Alvin. Samantala, sinuri ni Alvin ang kanyang paligid at natuklasan na, naiwan nga nila ang balakid na maaaring pumihil pa sa pag-alis ng mga pinakamakapangyarihang nilalang. Maya-maya, nagtanong siya ng may kuryosidad. May nakuha ka ba roon? Ang pinakamalaking pakinabang ni Alvin ay ang pagpino ng halos 30% ng enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree. Bagamat mayroon din siyang iba pang mga pakinabang, hindi ito gaanong mahalaga kung ikukumpara. Oo. Tumango si Harvey Mold nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabing, medyo bumuti ang aking cultivation base. Bukod doon, lumalim din ang aking pag-unawa sa lalim ng mga kaalamang ito. Gayunpaman, wala ang mga ito kumpara sa iyong pag-unawa sa batas. Nang matapos siyang magsalita, umiling siya. Bagamat mas mababa ang cultivation base ni Alvin kaysa sa kanya, alam ni Harvey Mold na naunawaan na ni Alvin ang lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa master stage. Bukod dito, ang batas ng kalawakan ay kilalang mahirap unawain. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Siguro dito na tayo maghihiwalay. Sana ay may pagkakataon tayong magkita muli sa hinaharap. Sige. Tumango si Harvey Mold. Hindi siya nagulat. Tutal, lahat naman ng bagay ay may katapusan. Kung may pagkakataon ako, tiyak na bibisitahin ko ang Heavenly Pool Palace sa Boundless Heaven. Sa oras na iyon, sabay tayong uminom. Kung sakaling pumunta ka sa Solitary Destructive Territory ng Solitary Destructive Heaven, bisitahin mo ako sa Heavenly Sword Mountain kung may oras ka. Narito ang aking Soul Pearl. Bago umalis, nakipagpalitan si Harvey Mold ng Soul Pearls kay Harvey Mold. Kasunod nito, ilang beses na nag-teleport si Alvin sa lihim na kaharian. Bumantong hininga siya sa sarili habang iniisip ang sarili, kailangan ko pa ring malampasan ang ilang balakid. 30% pa lang ng enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree ang napino ko. Para lubos itong mapino, kailangan ko pang malampasan ang 2 pang balakid.
Sa sandaling ito, medyo nakaramdam si Alvin ng kawalan ng magawa. Gayunpaman, dahil may oras pa siya, alam niyang may pagkakataon pa siyang patuloy na pinuhin ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree. Sa kung saan sa walang hangganang teritoryo ng walang hangganang langit. Sa isang tigang na disyerto, naroon ang mga guho ng isang pamayanan ng tao. Sa gitna ng mga guho, isang palasyong ganap na buo ang nakatayo sa gitna. Mukhang maalikabok ang palasyo mula sa labas, ngunit mapapansin ng isa na malinis ang sahig kung bibigyang pansin. Tila ang alikabok ay itinataboy ng isang puwersa. Sa sandaling ito, dalawang figure ang naglilibot sa mga guho. Isa sa kanila ang nagtanong, sigurado ka bang ito na iyon? Ang dalawang figure ay pagmamayari ng dalawang binata na nakasuot ng mahahabang abuhing damit. Natatakpan sila mula ulo hanggang paa, at tanging ang kanilang mga mata at noo lamang ang nakikita. Oo, sagot ng isa pa. Kung nandito si Alvin, makikilala niya ang mga boses ng 2 taong ito. Sila ay sina Jordan at Junlei, ang mga kahangahangang disipulo ng Profound Heaven Celestial Emperor at ng Merciless Celestial Emperor. Ang unang nagsalita ay si Jordan. Swoosh! Biglang kumilos si Junlei. Isang orb na nabuo mula sa Celestial Origin Energy ang lumabas mula sa kanyang kamay at lumapag sa kampana sa harap ng pasukan ng palasyo. Dong! Pagkatapos ng halos 10 paghinga, may lumabas sa palasyo. Isa itong binatilyo na mukhang nasa edad 13 o 14. Lumipad siya palabas ng palasyo at tumingin kina Junlei at Jordan mula sa malayo habang sinasabing, dapat ninyong malaman ang mga patakaran dahil mahahanap ninyo ang lugar na ito. Iwanan ninyo ang bayad, ang impormasyon tungkol sa target, at isa sa inyong soul pearls. Pagkatapos noon, maaari na kayong umalis at maghintay sa magandang balita. Ikaw ba? Natigilan si Jordan sa biglaang paglitaw ng bata. Bagamat mukhang nasa edad 14 ang bata, wala siyang aura ng isang teenager. Halata na sa kabila ng kanyang murang anyo, ang bata ay talagang mahigit 100 taong gulang na. Ayokong ulitin ang sinasabi ko, malamig na sabi ng bata pagkarinig niya sa tanong ni Jordan. Isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan sa isang iglap. Nanginig sina Jordan at Junlei nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura ng batang lalaki. Nagmamadaling yumuko si Junlei. Pagbati, Senior Dugo. Nang makita ito, dali-daling sumunod si Jordan. Base sa aura ng binatilyo, halata na isa siyang tituladong Celestial Emperor. Kaya naman, halata rin na isa ang batang lalaki sa 2 assassin na tituladong Celestial Emperor. Senior Dugo, ito na ang bayad. Ikinumpas ni Junlei ang kanyang kamay at inilabas ang spatial ring na inihanda nila noon pa. Pagkatapos, sinabi niya ng walang palihim, ang taong gusto naming patayin mo ay si Alvin. Isa siyang kahangahangang disipulo mula sa Heavenly Pool Palace. Ang Heavenly Pool Palace. Kinuha ng bata ang spatial ring at itinaguyod ang pagmamayari nito bago niya tiningnan ang loob ng spatial ring. Pagkatapos, tumango siya bago walang pakialam na nagsabi, sige. Gayunpaman, kailangan kong sabihin sa iyo na wala tayong magagawa kung mananatili siyang nakatago sa ari-arian ng Heavenly Pool Palace. Sa makatuwid, kung tatanggapin ko ang misyon, kailangan mong ipaalam agad sa akin kung aalis siya sa lupain ng Heavenly Pool Palace. Ang Heavenly Pool Palace ay isang puwersang nasa antas langit, kung tutuusin. Ang sect guarding formation nito ay napakalakas kaya kahit ang isang may titulong Celestial Emperor ay hindi makapasok ng walang pahintulot. Kung susubukan nilang pilitin na pumasok sa estate, agad na matutuklasan ang kanilang presensya. Huwag kang mag-alala, Senior, nakangiting sabi ni Junlei, ang target ngayon ay nasa Title Temple para makakuha ng titulo. Mayroon siyang katabi na may titulong Celestial Emperor. Ang katabi niya may titulong Celestial Emperor ay si Sultan ng Heavenly Pool Palace, ang Verdant Prairie Celestial Emperor. Ang Emperador ng Langit sa Luntiang Prairie. Tumaas ang kilay ng bata nang marinig ang mga salita ni Junlei. Kaya ba napakalaki ng gantimpala? Hindi mahalaga. Tatanggapin namin ang trabaho dahil wala siya sa lupain ng Heavenly Pool Palace. Maya-maya, nagpatuloy siya sa pagsasalita, magbigay ka ng description ng target at ng taong kasama niya sa paglalakbay. Mas mainam kung mayroon kang larawan niya. Oo, naihanda na namin ang kanyang retrato. Iniabot ni Junlei ang retrato sa bata.
Maya-maya, nakipagpalitan si Junlei ng soul pearl sa bata. Makikipag-ugnayan kami sa iyo kung may anumang pagbabago, sabi ng bata bago iyon. Pagkatapos niyang magsalita, tila nawala na lang siya sa ere. Habang pabalik sila sa Heavenly Pool Palace, tinanong ni Jordan, Junlei. Magiging maayos din ang lahat, di ba? Syempre naman. Tiwala nang umiti si Junlei. Ang batang iyon ay dapat na si Winfred, ang 100 variant Celestial Emperor na may maraming pisikal na anyo. Sinasabing hindi siya tao kundi isang 100 colors flower. Mas sikat pa siya kaysa sa iyong ina at sa Verdant Prairie Celestial Emperor. Masasabi kong ang kanyang katanyagan ay kapantay ng iyong Panginoon, ang Profound Heaven Celestial Emperor. Bukod doon, sinasabi rin na si Winston, ang kanyang kapatid, ay mas malakas kaysa sa kanya. Ang tunay na anyo ni Winston ay isang tenacious heavenly bamboo. Ang kanyang titulo ay ang Indestructible Celestial Emperor. Kung ang lakas ni Winfred ay kapantay ni Sultan, kung gayon si Winston ay tiyak na mas malakas kaysa kay Sultan. Nang marinig ito, mahinang sinabi ni Jordan, sana maging maayos ang lahat. Tutal, napakalaki naman ang binayaran natin para dito. Tunay ngang napakataas ng gasto sa pagkuha sa dalawang tinaguriang Celestial Emperor. Hindi kalabisan na sabihin na ang dalawa ay nawala ng pera sa isang iglap matapos nilang kunin ang dalawang tinaguriang Celestial Emperor upang patayin si Alvin. Ang mataas na presyong binayaran natin ang siyang nagsisiguro na makukuha natin ang resultang gusto natin, walang pakialam na sagot ni Junlei. Hindi nagtagal pagkaalis ni na Jordan at Junlei, dalawang figure ang lumipad palabas ng palasyo na nakatayo sa gitna ng mga guho patungo sa direksyon ng Title Temple. 3,274. Ang angkan ng mga dragon sa langit ng 10,000 halimaw. Ang angkan ng mga dragon ang pangunahing angkan para sa mga banal na dragon. Bukod sa angkan ng mga dugo, ang mga ginintoang dragon, mga devil dragon, mga puting dragon, mga berdeng dragon, at mga pulang dragon ay pawang mga miyembro ng angkan ng mga dragon. Sa mga banal na dragon, ang mga linya ng dugo ng mga ginintoang dragon at mga devil dragon ang itinuturing na pinakamarangal, sinusundan ng mga puting dragon, berdeng dragon, at mga pulang dragon. Hindi kinilala ng angkan ng dragon ang angkan ng dugo na dragon dahil sa kanilang ereheng gawain. Hindi na kailangang sabihin, ang ari-arian ng angkan ng dragon ay mas malaki kaysa sa ari-arian ng angkan ng blood dragon. Sa sandaling ito, sa Prodigy Valley ng angkan ng dragon. Rowan Bernard. Isang binata na nakasuot ng mahahabang ginintoang roba ang nakatayo sa tapat ng isang binata na nakaitim at isang dalagang nakaputi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga kumikislap na bituin sa kalangitan sa gabi habang nakatitig sa dalawa sa harap niya. Bukod doon, mayroon din siyang mapang utos na anyo. Ang binata na nakaitim na nakatayo sa harap ng binata na nakaitim ay matangkad at maskulado na may gwapong anyo. Gayunpaman, ang kanyang malungkot na ekspresyon at malamig na aura ay nagpapahirap sa kanya na lapitan. Sa kabilang banda, ang dalagang nakaputi ay maganda. Ang kanyang mahabang buhok ay parang talo na bumabagsak sa kanyang likod, at ang kanyang malinaw na mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Mukha siyang inosente at dalisay na parang malinis at sariwang nyebe. Sa sandaling ito, nakangiting nagtanong ang babaeng nakaputi, Ryan, talagang hahamunin mo ba kami ni Rowan? Kung tama ang pagkakatanda ko, natalo ka namin 30 taon na ang nakalilipas, di ba? Nang marinig ito, napangisi ang binata na nakasuot ng ginintoang damit. Tulad ng sinabi mo, 30 taon na ang nakalilipas. Walang masabi kung sino ang matatalo ngayon. Ngumiti ang babaeng nakaputi at sinabing, mukhang naging lubos kang kumpiyansa sa iyong lakas matapos pumunta sa Title Temple at maging isang may titulong Celestial Lord. Tumigil ka na at kumilos ka na. Biglang lumitaw ang intensyong pumatay mula sa katawan ng binata na nakasuot ng ginintoang damit. Kumislap ang kanyang mga mata ng may masamang hangarin bago siya sumugod ng kasing bilis ng kidlat patungo sa binata na nakasuot ng puting damit at binata na nakasuot ng itim na damit. Swoosh! Swoosh! Ang binata na nakaitim at ang babaeng nakaputi ay umalis, nag-iwan ng mga imahe na parang wala sa sarili. Bumuhos! 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 Umalangaw-ngaw ang hangin at sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa ere habang nagbabanggaan ang tatlo na yumanig sa lupa.
Sa sandaling ito, isa sa mga disipulo ng angkan ng dragon na nanunood mula sa gilid ay umiling at sinabing, palaging nagsasama-sama sina Rowan at Bernard laban sa kanilang mga kalaban. Hindi lang sila magkapatid, kundi hindi rin sila mapaghihiwalay. Inaasahan na magsasanib puwersa sila. Bukod dito, huwag mong kalimutan na wala pa sila sa 300 taong gulang. Hindi naman ibig sabihin na may kalamangan sila kay Ryan dahil lang sa nagsanib puwersa sila. May punto ka. Kahit pagsamasamahin mo pa ang kanilang edad, medyo mas matanda pa rin ng kaunti si Ryan. Gayunpaman, hindi mo dapat maliitin sina Rowan at Bernard. Bagamat sila ay mula sa mundane realm, pagkatapos nilang makarating sa clan at magbabad sa ancestor pool, sila ay naging 9-clawed devil dragon at 9-clawed white dragon ayon sa pagkakabanggit. Bihira ito kahit sa kasaysayan ng ating dragon clan. Bago iyon, noong sila ay nasa mundane realm, sinasabing sila ay dinalisay ng legacy blood pool sa Blood Moon Ridge at naging 8-clawed devil dragon at 8-clawed white dragon. Dahil doon, madali silang naging 9-clawed devil dragon at 9-clawed white dragon. Nabalitaan ko na ang Panginoon ng Blood Moon Ridge ay pumunta sa angkan upang tanggapin ang kanyang gantimpala matapos ang matagumpay na pagbabago ng isip ng dalawa. Tama. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan noon. May mga bali-balitang nagbanta ang Panginoon ng Blood Moon Ridge na kukunin ang dalawa kung hindi siya bibigyan ng gantimpala ng ating angkan. Sa kabila ng kanilang pagiging mula sa makamundong kaharian, sina Rowan at Bernard ay naging mga kahangahangang disipulo sa angkan ng mga dragon 200 taon matapos silang sumali sa angkan. Sila ay naging lubos na hinahangad matapos silang magbago bilang isang 9-clawed devil dragon at isang 9-clawed white dragon. Sa kasalukuyan, ang kanilang lakas ay maihahambing sa isang may titulong Celestial Lord. Nang magsanib puwersa sila, ang mga nasa ibaba ng antas ng isang Celestial Emperor ay walang anumang kapantay sa kanila. Sa oras na ito, ang binata na nakasuot ng ginintoang damit, si Ryan, ay nagsabi sa isang dumadagendong na boses, Rowan, Bernard, bumalik kayo sa inyong tunay na anyo. Sa sumunod na sandali, isang nakakapangilabot na dagendong ang umalingaw-ngaw sa hangin. Kasabay nito, ang nakasuot ng ginintoang si Ryan ay bumalik din sa kanyang tunay na anyo, isang 9-clawed golden dragon na mahigit 10,000 metro ang haba. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng nakasisilaw na ginintoang kaliskis na malamig na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Kasunod nito, isa pang dalawang dumadagendong na ungol ang sunod-sunod na umalingaw-ngaw sa hangin. Ang binata na nakaitim at ang dalagang nakaputi ay bumalik na rin sa pagiging isang 9-clawed devil dragon at isang 9-clawed white dragon, ayon sa pagkakabanggit. Itim at may kintab ang mga kaliskis ng 9-clawed devil dragon. Mas nakakakilabot pa ang aura nito kaysa sa aura ng golden dragon. Sa kabilang banda, ang puting kaliskis ng 9-clawed white dragon ay nagniningning na may dalisay at makinang na liwanag. Ang mga disipulo ng angkan ng dragon ay tumingin sa 9-clawed white dragon ng may nagniningning na mga mata. Dalawa lang ang 9-clawed white dragon sa ating kan, di ba? Bukod kay Bernard, ang pang-apat na elder lang ang iba pang white dragon sa angkan, sabi ng isa sa mga miyembro ng Dragon Clan. Bakit sa tingin mo tinatrato ng ika-4 na elder si Bernard na parang isa sa kanyang mga kamag-anak? Hindi mo ba nakita na nandito na ang ika-4 na elder simula pa noong una? Nandito siya. Nasaan siya? Tingnan mo. Doon sa banda. Isang figurang nakasuot ng puting damit ang lumulutang sa ere habang pinapanood niya ang 3 banal na dragon na naglalaban sa Prodigy Valley. Isa siyang magandang babae na kaaya-aya at elegante. Magiliw ang kanyang mga mata habang nakatingin sa 9-clawed white dragon. Siya ay walang iba kundi si Nerissa, ang ika-4 na elder ng angkan ng dragon. Maya-maya, isa sa mga disipulo ang sumigaw, nandito rin si Elder Trisha. Si Trisha, ang dalagang nakatayo sa tabi ni Nerissa, ang pinakabatang nakatatanda sa angkan ng mga dragon. Inay, mukhang mas malakas pa sa iyo si Bernard noong bata ka pa, nakangiting sabi ni Trisha kay Nerissa. Si Bernard, isang puting dragon na may 9 na kuko mula sa makamundong kaharian, ang tanging disipulo ni Nerissa. Napakabuti ng pakikitungo ni Nerissa kay Bernard kaya't maging si Trisha, ang anak ni Nerissa, ay nainggit. Tama. Hindi ko inaasahan na ang isang 9-clawed white dragon sa edad niya ay makakamit ang ganitong mga gawa. Tumanggaw si Nerissa. Mabuti na lang at nakilala mo siya at si Rowan at naibalik mo sila.
Kung nagpatuloy lang sila sa pananatili sa Blood Moon Ridge, tiyak na hindi sila papayagan ng matandang iyon na pumunta sa angkan ng dragon kapag natuklasan na niya ang kanilang likas na talento. Patuloy na sinabi ni Trisha, nakuha ni Ryan ang kanyang titulo mula sa Title Temple isang buwan na ang nakalipas. Sinasabing nagkaroon siya ng isang hindi inaasahang engkwentro sa Title Temple, kaya naman, ang kanyang lakas ay lubos na tumaas. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, bukod sa pagsasama nina Bernard at Rowan, walang sinuman sa angkan ng dragon ang makakapantay sa kanya sa antas ng isang Celestial Emperor. Hindi pa rin siya makakalaban nina Bernard at Rowan kahit hindi sila magsanib puwersa. Umiling si Nerissa. Mabilis matuto ang magkapatid na ito. Na-master pa nila ang joint strike technique ng Dragon Clan. Kapag naging Celestial Emperors na sila, malamang na wala silang kapantay sa Dragon Clan, buntong hininga ni Trisha, maraming tao sa iba't ibang Devata realms ang nakapag-master ng joint strike techniques. Ang pinakakilala ay ang mga pinuno ng Gonji Progeny at ang Mosi Progeny sa Jade Emperor Heaven's Thousand Tribulation Sword Sect, sina Fernan at Yandel. Ang lakas ng magkapatid na iyon ay maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor. Kapag nagsanib puwersa sila, kaya pa nilang patayin ang mga ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Katulad nila, sina Rowan at Bernard ay magkapatid na kambal din. Bukod dito, sila ay mga banal na dragon na may siyam na kuko. Ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay kahit papaano ay magiging kapantay ng dalawang iyon mula sa Jade Emperor Heaven. Batay sa mga salitang ito, malinaw na lubos na kumpiyansa si Trisha tungkol sa kinabukasan ng Nine-Clawed Devil Dragon at Nine-Clawed White Dragon. Wala akong duda tungkol dyan, sabi ni Nerissa habang nanlilisik ang mga mata, ang inaalala ko ay kung kaya ba nilang magbagong anyo bilang mga dragon na may 10 kuko. Halos 100,000 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang dragon na may 10 kuko sa ating angkan ng dragon. Ang dalawang ito ang may pinakamataas na posibilidad na maging isa. T10. Mga banal na dragon na may 10 kuko. Hindi makapaniwalang sabi ni Trisha habang pinapanood ang 3 banal na dragon na may 9 na kuko na naglalaban mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang rounds, naging malinaw na ang Nine-Clawed Devil Dragon at ang Nine-Clawed White Dragon ang may kalamangan. Nang makabawi si Trisha, bumulong siya, kaya ba talaga nila yan? Napag-usapan na namin ito ng iyong ama, ng patriarka, dati. Malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Sabi ni Nerissa. Si ama at ang patriarka. Ganoon din ang iniisip nila. Huminga ng malalim si Trisha. Ang ama ni Trisha ay ang Grand Elder ng angkan ng dragon. Ang patriarka ng angkan ng dragon at ang ama ni Trisha ay bahagi ng 3 pinakamalakas na makapangyarihang nilalang ng angkan. Mayroong 16 na tinaguri ang Celestial Emperor sa angkan ng mga dragon. May isip ng isa kung gaano kalakas ang ama ni Trisha at ang patriarka bilang 2 sa 3 pinakamalakas na powerhouse sa angkan ng mga dragon. Samantala, pagkatapos ng 12 rounds, sumigaw si Ryan sa pagkadismaya, Rowan, Bernard. Hamanin ninyo ako ng one-on-one battle kung maglalakas loob kayo. Ryan, lalo ka nang nagiging walang hiya, tumingin ang babaeng nakaputi kay Ryan nang may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, hindi mo ba naiisip na nakakahiya para sa iyo na hamanin kami sa isang laban kung isasaalang-alang ang aming malaking agwat sa edad? Isipin mo ito. Kasing lakas ka ba namin sa aming edad? Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Ryan nang marinig ang mga sinabi ng dalagang nakaputi. Hindi niya mapasinungalingan ang mga sinabi nito dahil alam niyang wala itong kasing lakas ng mga ito sa kanilang edad. 3,275. Sa lugar ng pagsubok ng templo ng titulo. 20% na lang ang natitira. Sa panahong ito, si Alvin ay 1 taon nang nasa testing ground sa Title Temple. Bukod sa balakid na natuklasan ni Harvey Mold, nakatuklas din siya ng 3 iba pang balakid. Matapos pinuhin ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree sa 3 balakid, na-refine na niya ang humigit kumulang 80% ng enerhiya. Matapos lubos na pinuhin ang enerhiya, magagawa niyang makabisado ang Godly Image Phenomenon, at ang kanyang lakas ay tataas sa susunod na antas. Sister Water, ano ang itinuturo mo sa mga Ning Dragon? Bakit pakiramdam ko ay nagiging mas magkakatulad sila? Tanong ni Alvin sa World Cleansing Divine Water nang may pagtataka. Natuklasan niya na ang World Cleansing Divine Water ang nagtuturo sa mga Ning Dragon.
Noong una, magkamukha ang mga Ning Dragon, ngunit magkaiba ang kanilang mga aura. Gayunpaman, sa kasalukuyan, maging ang kanilang mga aura ay hindi mapag-iba. Tinuturuan ko sila ng joint strike technique sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga formation at ng koneksyon sa kanilang bloodline, sagot ng World Cleansing Divine Water, buti na lang at medyo maganda ang kanilang kakayahan dito. Sa kasalukuyan, ang kanilang pinagsamang lakas ay tumas na sa ibang antas. Alam ni Alvin na ang dalawang taong may malapit na ugnayan ay magiging mas makapangyarihan kung magsasama-sama sila. Halimbawa, ang mga pinuno ng mga Gonji progeny at ang mga Mosi progeny sa Jade Emperor Heaven's Thousand Tribulation Sword Sect na magkapatid na kambal. Gamit ang kanilang pinagsamang lakas, madali nilang mapapatay ang isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Maya-maya, naisip ni Alvin sa sarili, 1 taon na ang nakalipas. Kumusta na kaya si Tanya? Dapat ay nakaalis na siya sa lugar ng pagsubok, di ba? Sa kanyang palagay, hindi magiging mahirap para kay Tanya na pumatay ng 9 na tao at umalis sa lugar ng pagsubok. Tama si Alvin. Mula sa disipulo mula sa Heavenly Pool Palace na pumasok sa Title Temple, siya na lang ang natitira sa lugar ng pagsubok. Sina Tanya, Melinda, Willa, at maging si Perry, ang disipulo ng Copper Mountain Celestial Emperor, ay umalis na sa lugar ng pagsubok. Hindi lang iyon, nakuha rin nila ang kanilang mga titulo mula sa Title Temple at naging mga Celestial Lord. Ang titulo ni Tanya ay Tian Huan Celestial Lord. Ang mga salitang Tian at Huan ay hango sa pangalan ni Alvin. Sa labas ng templo ng titulo. Pagkatapos umalis ng Copper Mountain Celestial Emperor at ng kanyang disipulo, malakas na nagtanong si Melinda nang may kunot noo sa kanyang mukha, bakit hindi pa lumalabas ang little junior brother? Ang ekspresyon ni Melinda ay puno ng pagkalito. Sa kanyang palagay, dapat ay lumabas si Alvin ng mas maaga dahil sa kanyang lakas. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala pa rin siya. Hindi niya maiwasang magtaka kung may nangyari ba sa kanya. Dahil nasa kanya ang kanyang soul pearl, hindi siya natatakot na napatay ito. Iniisip lamang niya kung naantala ba ito ng ilang mahihirap na balakid sa lugar ng pagsubok. Dahil buo ang soul pearl ni Little Junior Brother, hintayin na lang natin siya, sabi ni Willa, na mas matyaga, siguro ay nasangkot si Little Junior Brother sa isang hindi inaasahang engkwentro. Tutal, sa lakas niya, madali lang para sa kanya na makapasa sa pagsubok ng Title Temple para sa Celestial Lord. Sa kabilang banda, tahimik na nakatayo si Sultan sa gilid at nakapikit. Hindi niya ipinahayag ang kanyang opinyon. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Tanya. Nakita niyang walang anumang kislap sa mga mata nito, at mukhang kalmado ito. Hindi niya maiwasang maisip, alinman sa talagang tiwala siya sa lakas ng bata o alam niya ang dahilan kung bakit hindi pa ito lumalabas. 3 buwan pa ang lumipas bago nakatanggap ng mensahe mula kay Alvin ang grupo mula sa Heavenly Pool Palace. Lalabas ako agad. Sinusundan ko ang mga matatanda ng templo ng titulo para itala ang aking titulo. Nang matanggap ang mensaheng ito, nakahinga ng maluwag sina Melinda at Willa. Sa training ground ng Celestial Lord, pinapayagan ang mga Celestial Weapon ngunit ipinagbabawal ang mga Celestial Talisman, kabilang ang mga Communication Celestial Talisman. Sa makatuwid, ang mga nasa testing ground ay hindi makakausap ang mga nasa labas at gayon din ang mga nasa labas. Pagkatapos umalis sa lugar ng pagsubok, sinundan ni Alvin ang isang elder ng Title Temple papunta sa pangunahing bulwagan. Ang elder ng Title Temple ay nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Halos hindi makita ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang garalgal na boses ng matanda. Isipin mo ang pamagat na gusto mo para may record ko ito para sa iyo pagdating natin sa pangunahing bulwagan. Nang marinig ito, sumagot si Alvin, mayroon na akong naiisip na titulo. Ito ay ulan na ulap. Nang pumasok si Alvin sa pangunahing bulwagan ng templo ng titulo, tumingin siya sa paligid at natuklasan na ang mga haligi, ang mga dingding, at maging ang mga kisame ay punong-puno ng mga pangalan at titulo. Maliwanag, ang templo ng titulo ay matagal nang umiiral.
Dahil sa pagkaintriga, nagtanong si Alvin, Elder, lahat ba ng ito ay mga pangalan ng mga tinaguriang Celestial Lord sa hangganang langit? Habang hinihintay ang tugon ng matanda, na nakaukit ng kanyang pangalan at titulo sa kisame, biglang nakita ni Alvin ang pangalan ni Tanya sa tabi ng kung saan nakaukit ang kanyang pangalan. Ang batang babaeng ito. Bahagyang umiling si Alvin. Natural lang na alam niya ang kahulugan ng titulo ni Tanya. Tama, walang pakialam na sagot ng matanda. Pagkatapos niyang gawin iyon, inilayo niya si Alvin at umalis gamit ang ibang ruta. Habang inilalabas siya ng Title Temple, si Alvin ay nawala sa kanyang mga iniisip. Pagbalik natin sa Heavenly Pool Palace, kailangan kong malaman kung saan matatagpuan ang Thousand Chains Prison. Ayon kay Harvey Mold, doon nakakulong ang ama ni Tanya. Tungkol naman sa kanyang ina, kung nasa Heavenly Pool Palace siya, dapat ay nakakulong din siya sa lugar na iyon. Hindi nakalimutan ni Alvin ang dahilan kung bakit sila sumali sa Heavenly Pool Palace ay upang iligtas ang mga magulang ni Tanya. Swoosh! Umalis si Alvin sa templo ng titulo at sumama kina Tanya at sa iba pa. Nang makita si Alvin, nakahinga ng maluwag si Melinda bago nagtanong, Little Junior Brother, sa wakas ay nakalabas ka na. Anong nangyari dyan? Bakit ang tagal mo? May nakita akong ilang balakid habang naroon ako. Naghanap lang ako ng mga Celestial Lord na papatayin ko matapos malampasan ang lahat ng balakid. Naisip na ni Alvin ang dahilan na ito kanina. Bukod pa rito, nagsasabi siya ng totoo. Itinago lang niya ang dahilan kung bakit sinasadya niyang maghanap ng mga balakid. May nakita kang ilang balakid. Ang swerte mo. Gulat na sabi ni Melinda. Sa buong oras na naroon ako, isa lang ang balakid na nakita ko. Paano mo nagawang makahanap ng ganito karaming balakid? Dahil matagal na ako roon, natural lang na mas marami akong mahaharap na balakid, nakangiting sabi ni Alvin. Matapos itong pag-isipan, naisip ni Melinda na may punto si Alvin. Pagkatapos, nagtanong siya, kumusta ang mga nangyari? Hindi naman masama. Tumango si Alvin. Dahil wala na si Old Seventh, umalis na tayo, sabi ni Sultan sa sandaling ito bago niya sinimulang akayin ang iba palayo. Habang pabalik sila, nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Tanya. Tanya, may nakuha ka ba roon? Gayunpaman, bago pa man makasagot si Tanya, biglang lumitaw ang dalawang figure na hamarang sa daanan ng grupo mula sa Heavenly Pool Palace. Ang isa sa kanila ay mukhang isang teenager na hindi pa umaabot sa edad na 20 habang ang isa naman ay isang matandang lalaki. Humakbang ang binatilyo at tumingin kay Sultan bago niya sinabi, ang emperador ng langit sa luntiang prairie. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang tingin kay Alvin at nagtanong, ikaw siguro si Alvin, di ba? Hindi nakaligtas kay Alvin ang pagkislap ng balak na pumatay sa mga mata ng binatilyo. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Walang dadang galit ang 2 taong ito. Malinaw na alam ng 2 taong ito na ang kanyang guro ay isang may titulong Celestial Emperor, ngunit nang ahas pa rin silang harangan ang kanilang daan. Nangangahulugan lamang ito na hindi sila natatakot sa mga may titulong Celestial Emperor, o kahit papaano, hindi sila natatakot sa kanyang guro. Sino ka? Kumunat ang noo ni Sultan habang nakatingin sa binatilyo sa harap niya na tila hindi pa umaabot sa edad na 20. Gayunpaman, ang aura at tindig ng binatilyo ay hindi katulad ng sa isang taong hindi pa umaabot sa edad na 100. Winfred, sagot ng binatilyo habang sumili ang isang ngisi sa kanyang mukha. Winfred. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sultan nang marinig ang sagot ng binatilyo. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa mga mata nito habang nakatingin sa binatilyo at sa matandang lalaki na nakatayo sa likuran nito. Kung siya si Winfred, malamang si Winston ang matandang iyon. Bukod kay Sultan, naging malungkot din ang ekspresyon ni Melinda at Will nang marinig nila ang sagot ng binatilyo. Narinig na rin nila ang tungkol kay Winfred. Si Winfred ay isang may titulong Celestial Emperor. Ang kanyang titulo ay 100 Variant Celestial Emperor. Ang kanyang tunay na anyo ay isang 100 colors flower. Malakas ang kanyang mga depensa, at kaya niyang magbago sa maraming iba pang anyo. Winston Dugo.
Ganito rin ang pumasok sa isip ni na Melinda at Willa nang bigla nilang inilipat ang kanilang mga tingin mula sa binatilyo patungo sa matandang lalaking nakatayo sa likuran niya. 3,276. Ang 100 Variant Celestial, si Winfred. Ang Indestructible Celestial Emperor, si Winston. Ang dalawang ito ay sikat sa Boundless Territory ng Boundless Heaven. Mas sikat pa sila kaysa sa mga tinaguriang Celestial Emperor na mas malakas kaysa sa kanila. Hindi sila sikat dahil sa kanilang lakas o talento, ngunit sikat sila bilang mga mamamatay tao. Mas lalong lumago ang kanilang katanyagan dahil sa kanilang pagpatay sa maraming tinaguriang Celestial Emperor. Para lumitaw ang dalawa sa harap nila, natural lang na alam ni na Melinda at Willa na may kumuha sa kanila para patayin ang isa sa kanila. Base sa mga sinabi ni Winfred, malinaw na si Alvin ang kanyang pakay. Sila ba ay tinatawag na mga Celestial Emperor at mga assassin? Sa wakas ay natuklasan ni Alvin na ang dalawa ay nandito para patayin siya matapos matanggap ang mga voice transmission mula kina Melinda at Willa. Nandito ang mga mamamatay tao para sa akin. Sino ang nasaktan ko sa walang hangganang langit? Nagsimulang lumitaw ang mga tanong sa isipan ni Alvin. May isip lamang ng isa ang gastos sa pagkuha ng dalawang may titulong Celestial Emperor bilang mga mamamatay tao. May nasaktan ka ba? Tanong ni Melinda sa pamamagitan ng voice transmission. Ikatlong senior sister, sagot ni Alvin, hindi kami ni Tanya mula sa Boundless Heaven. Bukod sa mga tao sa Heavenly Pool Palace, wala akong contact sa mga tao sa labas. Ang mga taong nasaktan ko lang ay ilang kahangahangang disipulo mula sa Heavenly Pool Palace. Sila lang ang naiisip ko. Gayunpaman, hindi dapat madaling umupa ng dalawang may titulong Celestial Emperor para maalis ang isang tao, hindi ba? Marahil, sa lahat, si Jordan lang ang may kakayahang umupa ng dalawang assassin na ito. Jordan. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, sumagot si Melinda ng may pagwawalang bahala, Little Junior Brother, minaliit mo si Jordan. Para maging tumpak, minaliit mo ng husto ang gasto sa pagkuha kina Winfred at Winston. Kahit isuko ni Jordan ang lahat ng kanyang ari-arian, kalahati lang ng kailangan niya para kumuha ng dalawang taong ito ang makukuha niya. Walang paraan para mabayaran niya sila ng mag-isa. Sa Heavenly Pool Palace, bukod sa siyam na may titulong Celestial Emperors, sa palagay ko ay walang sino man ang may kakayahang kumuha ng serbisyo ng dalawang may titulong Celestial Emperors na ito. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi kukuha ang Martial Dragon Celestial Emperor at ang Profound Heaven Celestial Emperor ng mga mamamatay tao para patayin ka dahil lang sa pinatay mo ang kanilang mga disipulo. Kung talagang gusto kanilang patayin, gagawin nila ito ng personal. Tutal, pagkatapos kang patayin, kahit papaano, ay mapapalaya sila mula sa Heavenly Pool Palace. Gamit ang kanilang lakas, kahit pagkatapos umalis sa Heavenly Pool Palace, malugod silang tatanggapin ng ibang puwersang nasa antas langit sa kanilang hanay. Nalito si Alvin matapos marinig ang mga salita ni Melinda. Kung hindi si Jordan o ang sino man sa mga tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace, sino kaya ito? Matapos pag-isipan ang bagay na ito ng ilang sandali, may kutob pa rin siyang si Jordan ang nasa likod ng bagay na ito. Sa oras na ito, si Winfred, ang 100 Variant Celestial Emperor, ay tumingin kay Sultan at sinabing, Sultan, naparito kami para sa iyong ikapitong kahangahangang disipulo. Ibigay mo siya sa amin, at hindi kami kikilos laban sa iyo. Kung hindi, makikita natin kung gaano kalakas ang Verdant Prairie Celestial Emperor ngayon. Malapit nang matapos, ang kanyang boses ay naging malamig at nagbabanta. Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Winfred, naglaho agad si Alvin. Malamig na kumislap ang mga mata ni Winfred nang siya ay maging isang guhit ng liwanag at humabol. Gamit ang kanyang banal na kamalayan, naabutan niya si Alvin nang matukoy niya ang pagkakakilanlan ni Alvin. Sa kabilang banda, nanatili si Winston sa kanyang kinatatayuan, nakatingin kay Sultan ng may pagbabanta. Malinaw nakikilos siya kung sakaling susubukan ni Sultan na makialam. Bumalik na tayo, mahinang sabi ni Sultan habang sumusulyap kay Winston. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paggabay kay Tanya at sa iba pa pabalik sa Heavenly Pool Palace.
Bagamat tila wala siyang puso, walang balak tulungan si Alvin, ang totoo ay wala siyang magawa. Wala siyang magagawa. May tsismis na ang lakas ni Winfred ay hindi naman mas mababa sa kanya. Maaari siyang magpadala ng mensahe pabalik sa Heavenly Pool Palace upang humingi ng dagdag na sundalo, ngunit alam niyang papatayin na ni Winfred si Alvin bago pa man dumating ang dagdag na sundalo. Sinundan ni Winston si Sultan ng kalahating araw bago ito tuluyang nagdesisyong umalis. Wala siyang balak na atakihin si Sultan hanggat hindi sinusubukan ni Sultan na iligtas si Alvin. Bukod pa rito, kung makikipaglaban siya kay Sultan, matatagalan pa bago niya matalo si Sultan. Ngayong lumipas na ang kalahating araw, sigurado siyang makikialam pa si Sultan kaya nagpasya siyang umalis. Aalis ka na. Gayunpaman, nang paalis na sana si Winston, biglang kumilos si Sultan. Isang sinag ng espada ang tumama kay Winston. Sultan, paano mo ako nagawang atakihin? Pangiinis na sabi ni Winston. Kailangan ng kahit isang araw para dumating ang mga tinaguriang Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace. Sa tingin mo ba ay kaya mong tiisin ang mga pag-atake ko ng ganito katagal? Ang matandang lalaki, si Winston, ay may puting buhok, at medyo malaswa ang kanyang pananamit. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang madyugo at nakakatakot na aura na inilalabas niya. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa Indestructible Celestial Emperor. Dahil may pagkakataon tayong magkita ngayon, gusto kong matuto ng isa o dalawang bagay mula sa iyo. Kumispang mga mata ni Sultan nang biglang lumabas ang isang 3 talampakang berdeng sable mula sa kanyang kamay. Naglabas siya ng isang kakilakilabot na aura habang sumusugod siya patungo kay Winston kasama ang kanyang sable. Ngumisi si Winston bago gumawa ng hakbang. Isang ungol ang pinakawalan ni Winston at dumiretso rito. Samantala, sina Tanya, Melinda, at Willa ay umatras sa malayo upang manood. Bagamat bahagyang mas malakas si Winston kaysa kay Sultan, imposibleng makuha niya ang kalamangan sa maikling panahon. Pareho silang may titulong Celestial Emperor. Bukod dito, si Sultan ay hindi isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Dahil sa mga kadahilanang ito, hindi nag-alala ang 3 babae na baka atakihin sila ni Winston. Tutal, mahuhulog si Winston sa isang disbentaha kung ililipat niya ang kanyang atensyon mula kay Sultan patungo sa kanila. Pagkatapos ng isang oras, isang sigaw ng espada na nakakatusok sa tainga ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Di nagtagal, isang sinag ng espada ang bumagsak mula sa kalangitan patungo kay Winston. Si Winston na nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban ay nabigla. Wala siyang magagawa kahit alam niya ang paparating na banta. Isang nakakatusok tenga na ungol ng espada ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Sultan, niloko mo ako. Galit na sigaw ni Winston. Nanginig ang kanyang katawan nang sandaling bumaba ang sinag ng espada at pinutol ang isa sa kanyang mga braso. Gayunpaman, mabilis niyang naiugnay muli ang kanyang naputol na paa. Ang kanyang celestial origin energy ay sumiklab at pinagtagpi-tagpi ang kanyang laman. Bilang isang tenacious heavenly bamboo, naunawaan niya ang batas ng kahoy. Ang dalawang salik na ito ang dahilan kung bakit walang-wala sa kanya ang isang naputol na paa. Sa isang kisap mata lamang, ang kanyang paa ay naging kasing bago na. Swoosh! Sa sandaling ito, isang figure ang biglang bumaba mula sa langit at tumayo sa tabi ni Sultan. Ito ay walang iba kundi si Delphine, ang emperador ng kalangitan sa bundok ng Tanso, na umalis sa templo ng titulo na nauna sa grupo mula sa palasyo ng langit. Sino ka? Dumilim ang ekspresyon ni Winston habang nakatingin kay Delphine. Hindi niya inaasahan na darating ang dagdag na sundalo sa loob ng kalahating araw. Bukod dito, ang taong ito ay isa ring tinaguriang Celestial Emperor. Sa kabilang panig, isa pang figure ang lumitaw malapit kina Tanya, Melinda, at Willa. Ito ay walang iba kundi si Perry, ang disipulo ni Delphine. Nagtanong siya, nasaan si Alvin? Naakit ni Little Junior Brother si Winfred, masungit na sabi ni Melinda. Bagamat nagpadala si Alvin ng mensahe para ipaalam sa kanila ang kanyang intensyon bago siya nag-teleport palayo, hindi maiwasan ni Melinda na mag-alala.
Tutal, isa lamang siyang may titulong Celestial Lord habang si Winfred ay may titulong Celestial Emperor. Sa oras na ito, makikita ang bahid ng pag-aalala sa mga mata ni Tanya. Noon pa man ay may kumpiyansa na siya at nagawang manatiling kalmado, ngunit iba na ngayon. Paano maihahambing si Winfred, isang tinaguriang Celestial Emperor, sa kanilang mga dating kalaban? Si Winfred, ang 100 variant Celestial Emperor. Kung gayon, ang matandang ito ay si Winston, ang Indestructible Celestial Emperor. Gulat na bulalas ni Perry nang marinig ang mga salita ni Melinda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matandang lalaki na humaharap sa kanyang Panginoon at kay Sultan. Sinundan niya ang kanyang Panginoon dito, walang alam. Nalaman lamang niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng kanilang mga kalaban matapos makinig sa mga salita ni Melinda. Sino ang nasaktan ni Alvin? Hindi ko akalain na inupahan ng taong iyon ang dalawang sikat na mamamatay tao para lang mapatay siya. Gulat na gulat pa rin si Perry. Sikat sina Winfred at Winston. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na napakataas ng gasto sa pagkuha sa kanila. Bukod pa rito, hindi sapat ang mga celestial crystal lamang para kunin sila. Kailangan ding mag-alok ng isang bagay na mahalaga at pambihira. Samantala, tumugon si Delphine sa tanong ni Winston, Delphine. Sa kabilang banda, magaan na sumagot si Delphine sa tanong ni Winston. Ang emperador ng kabundukan ng Tansu. Sumimangot si Winston at seryosong nagtanong, bakit ka nandito? Kilala niyang matalik na magkaibigan ang emperador ng Celestial sa Copper Mountain na si Delphine, at ang emperador ng Celestial sa Verdant Prairie na si Sultan. Bilang isang mamamatay tao, alam na alam niya ang koneksyon sa pagitan ng mga tinaguriang emperador ng Celestial sa Boundless Heaven. 3,277. Bilang mga emperador na Celestial na may titulong Boundless Heaven na mga mamamatay tao, hindi basta-basta tinanggap ni na Winston at Winfred ang mga trabahong assassination. Nangahas lamang silang patayin ang mga walang pambihirang background, connection, o powerhouse. Kung hindi naman talaga kinakailangan, hindi nila papatayin si Sultan, ang emperador na Celestial sa Luntiang Prairie, sa takot na masaktan ang Heavenly Pool Palace. Sa katunayan, kahit ang pagpatay sa isang ordinaryong disipulo o isang kahangahangang disipulo ay may kaakibat na panganib na masaktan ang Heavenly Pool Palace. Sa makatuwid, ang pagtanggap sa trabahong patayin si Alvin ay may kaakibat na ilang panganib. Sino ang mag-aakala kung ipapadala ng Heavenly Pool Palace ang lahat ng kanilang mga titulong emperador na Celestial para sa kanila? Bukod doon, may iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor na ayaw din nilang pukawin. Isa sa kanila ay si Delphine, ang Copper Mountain Celestial Emperor. Bagamat hindi siya kabilang sa isang puwersang nasa antas langit, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay isa sa 3 pinakamalakas na tinaguriang Celestial Emperor sa isang puwersang nasa antas langit. Kung papatayin nila si Delphine, walang duda na masasaktan nila ang kanyang panganay na kapatid. Ang paglitaw ni Delphine ay naging dahilan upang tuluyang mawala ng interes si Winston sa labanan. Gusto na lamang niyang umalis sa sandaling ito. Sa kasamaang palad, tila walang balak si Delphine na paalisan siya. Dahil nandito ka na, dapat ay manatili ka na lang. Nakangising sabi ni Sultan bago sila sumalakay ni Delphine. Sa huli, napilitan si Winston na bumalik sa kanyang tunay na anyo, isang matigas na kawayan sa langit. Nakakakilabot ang kanyang aura habang sumusulpot siya sa kalangitan patungo kina Sultan at Delphine. Sultan, Delphine? Dahil iginiit mo ito, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpigil. Galit na galit si Winfred, na pinipigilan. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-asang mabago ang takbo ng labanan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga salita, hindi siya nagpatuloy sa pag-atake matapos makuha ang kalamangan. Sa halip, sinamantala niya ang pagkakataong tumakas. Sa kanyang kasalukuyang lakas, mahihirapan siyang pigilan ang magkasanib na pag-atake ni na Sultan at Delphine ng matagal. Bukod dito, habang tumatagal ang labanan, mas mataas ang panganib na dumating ang mga karagdagang tauhan mula sa Heavenly Pool Palace. Sa oras na iyon, hindi siya makakatakas kahit na gusto niya. Pagkaalis ni Winston, nagtanong si Delphine nang may pagtataka, Sultan, sino ang nasaktan ng ikapito mong disipulo?
Wala akong ideya. Umiling si Sultan na may madilim na ekspresyon sa mukha. Bago nag-teleport palayo si Alvin, nagpadala sa kanya si Alvin ng isang voice transmission. Dahil dito, alam niyang walang contact si Alvin sa mga tao sa Boundless Heaven maliban sa mga nasa Heavenly Pool Palace. Ang pinakamalaking suspect ay si Jordan, ang disipulo ng Profound Heaven Celestial Emperor. Gayunpaman, dahil ito ay isang panloob na bagay sa Heavenly Pool Palace, hindi niya ito ibinunyag kay Delphine. Muling nagtanong si Delphine, ibig sabihin ba nito ay hinahabol ni Winfred ang iyong ikapitong disipulo? Tumango si Sultan. May bahid ng pag-aalala ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata sa sandaling ito. Bagamat sinabi sa kanya ni Alvin na may kumpiyansa siyang harapin si Winfred, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala tungkol kay Alvin. Tutal, kahit gaano kagaling si Alvin ay isa lamang tinaguriang Celestial Lord. Sa kabilang banda, si Winfred ay hindi lamang isang ordinaryong Celestial Emperor. Isa siyang tinaguriang Celestial Emperor. Sa huli, sinabi ni Sultan kay Delphine, salamat sa pagtulong mo sa akin. Dapat na tayong bumalik ngayon. Pagkatapos magpaalam kay Delphine, pinangunahan ni Sultan si Tanya at ang iba papabalik sa Heavenly Pool Palace. Bagamat gusto talaga niyang tulungan si Alvin, wala na siyang magagawa ngayon. Sabi ni Willa, hintayin natin ang mensahe ng nakababatang kapatid. Sabi niya aabisuhan niya tayo kapag ligtas na siya. Bago umalis si Alvin, sinabi niya sa kanila na makikipag-ugnayan siya muli sa kanila kapag ligtas na siya. Bagamat sabik silang magpadala ng mensahe kay Alvin, hindi nila ito ginawa dahil natatakot silang magambala siya nito. Ang kaunting pagkagambala ang siyang magiging dahilan ng pagkakaiba ng buhay at kamatayan kapag hinabol ng isang may titulong Celestial Emperor. Kaya naman, kahit si Tanya ay hindi nang ahas na magpadala ng mensahe kay Alvin. Ang tanging magagawa niya ay time na ipagdasal na ligtas si Alvin. Sa isang lugar sa Boundless Heaven Territory. Nako, hindi ka maaaring tumakas mula sa akin kahit na naunawaan mo na ang teleportation profundity hanggang sa mastery stage. Parang isang multo ang binatilyo habang sinusundan niya ang taong nasa unahan niya. Habang tumatagal, ang distansya sa pagitan nila ay nagsimulang lumalim ng lumalim. Tulad ng inaasahan sa isang may titulong Celestial Emperor, napakabilis niya talaga. Patuloy na ginagamit ni Alvin, na hinahabol, ang teleportation profundity. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging mapanglo habang lumilipas ang oras. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang boses ng World Cleansing Divine Water. Malapit na ang oras. Magpapakahirap ka kung magpapatuloy ka ng ganito. Maghihintay ako ng paraan para dumating si Winston. Naniniwala akong kaya siyang panatilihing abala ni Sultan. Natural lamang, hindi alam ni Alvin na humingi ng tulong si Sultan kay Delphine at nagtagumpay sila sa pagpapaliban kay Winston. Matapos tumugon si Alvin sa World Cleansing Divine Water, itinigil niya ang paggamit ng teleportation profundity. Lumingon siya para tingnan ang binatilyo na dumating sa isang kisap mata. Dapat kanina ka lang tumigil, sabi ni Winfred habang nakataas ang gilid ng labi. Dahil hindi ka sumunod na nakipagtulungan sa akin, hindi mo na kailangang iwan pa sa iyo ang isang buo na bangkay. Base sa kanyang mga salita, malinaw na wala siyang duda na mamamatay si Alvin. Napaka-arrogant. Isa ka lang maliit na bulaklak. Sabi ni Alvin bago siya ngumiti ng may paghamak. Mamatay ka. Nagningning ang mga mata ni Winfred sa hanggaring pumatay habang ang kanyang berdeng celestial origin energy ay marahas na sumulpot palabas. Maya-maya, ang mga baging ay sumilay sa ere na parang mga sumasayaw na dragon patungo kay Alvin. Si Winfred ay isang 7-star Celestial Emperor para maging tumpak. Ang kanyang Celestial Origin Energy na pinalakas ng batas ng kahoy ay nagpabigat kay Alvin. Huminga ng malalim si Alvin nang bahagyang magbago ang kanyang ekspresyon. Bigla na lang, isang maliit at malinaw na puno ang lumitaw sa harap ni Alvin. Sa loob lamang ng maikling panahon, mabilis na lumaki ang puno at naging isang napakalaking puno. Sa unang tingin, ang puno ay mukhang isang higanteng puno ng pino.
Gayunpaman, sa mas malapitang pagtingin, makikitang ang mga sanga at dahon nito ay parang sa puno ng willow. Isang puno ng divine na pine willow. Hindi ka tao. Naningkit ang mga mata ni Winfred nang makita niya ang puno. Maya-maya, idinagdag niya, hindi ka isang puno ng divine na pine willow. Ito ang pangyayari sa Diyos na larawan. Sa loob lamang ng maikling sandali, natuklasan ni Winfred na ginagamit ni Alvin ang godly image phenomenon upang ipakilala ang Pine Willow Divine Tree. Ang Pine Willow Divine Tree ay katulad ng kanyang tunay na anyo, ang 100 Colors Flower, sa diwa na maihahambing sila sa mga nangungunang celestial beast. Ngumisi siya bago sinabing may paghamak, nako, paano kung kaya mong gamitin ang godly image phenomenon? Isa ka lamang na may titulong Celestial Lord, huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay kaya mong kalabanin ang isang may titulong Celestial Emperor na tulad ko. Sush! 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 Sa sandaling ito, narating ng mga baging si Alvin, handang anihin ang kanyang buhay. Gayunpaman, nanatili siyang hindi natitinag. Umangat ang kulay-abong enerhiya mula sa kanyang katawan bago sumanib sa Pine Willow Divine Tree mula sa godly image phenomenon. Kasabay nito, isang 7 kulay na sinag ng espada ang lumabas mula sa kanyang katawan at sumanib din sa Diyos na imahe ng puno ng pine willow na nagbigay ng mga kulay sa mga sanga at dahon ng puno. Clear Heavens Divine Wood. Sa isang iglap lang, ang Clear Heavens Divine Wood sa katawan ni Alvin ay nagpadala ng enerhiya nito patungo sa Diyos na larawan ng Pine Willow Divine Tree. Dahil dito, ang banal na larawan ng puno ay nagsimulang tumigas at naging isang tunay na banal na puno ng pine willow. Swoosh! Ang mga sanga at dahon ng Pine Willow Divine Tree ay kumikinang ng may 7 kulay habang bumabangga ang mga ito sa mga baging. Isang malaking shockwave mula sa banggaan ang kumalat sa paligid at maraming maliliit na ulap na parang kabute ang namulaklak sa hangin kasabay ng umalangaw-ngaw na malalakas na pagsabog. Bumuhos! Bumuhos! Bumuhos. Ang backlash mula sa banggaan ay naging sanhi ng marahas na pagyanig ng lupa. Di nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa mataas at malaking bundok sa ilalim ng mga paa ni na Alvin at Winfred. Nayanig ang bundok ng ilang sandali bago ito gumuho, na nagdulot ng isang malaking ulap ng alikabok. Hindi ko inaasahan na kaya mong harangan ang atake ko. Ang lakas mo ay hindi mas mahina kaysa sa isang ordinaryong Celestial Emperor. Gulat na sabi ni Winfred nang gumuho ang malaking bundok. 3,278. Bagamat nagulat si Winfred, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng paghamak nang tumingin siya kay Alvin. Natural lamang iyon dahil ang nakakagulat na lakas ni Alvin ay hindi naman banta sa kanya. Isa siyang 7-star Celestial Emperor, at isang may titulong Celestial Emperor. Mas nakahihigit siya sa mga ordinaryong Celestial Emperor. Kung sisilakay siya ng buong lakas, maaaring hindi ito makayanan ng isang ordinaryong Celestial Emperor, lalo na ang isang simpleng may titulong Celestial Lord tulad ni Alvin. Sinabi niya, Alvin, walang duda na ang iyong lakas ay kahanga-hanga. Dapat mong ipagmalaki ang iyong sarili dahil sa pagkakaroon ng lakas na tulad ng isang simpleng Celestial Lord. Sa oras na ito, hindi makita ni Winfred si Alvin na nasa loob ng Pine Willow Divine Tree. Napakatotoo ng puno kaya halos hindi masabi kung ito ay isang godly image phenomenon. Gayunpaman, nakakalungkot na hindi mo kayang tiisin kahit isang suntok ko. Muling sabi ni Winfred bago lumitaw ang isang 7 talampakang haba ng sibat sa kanyang nakataas na kamay. Ang sibat na tumama sa kanyang katawan at bumagay sa kanyang kabataang anyo ay walang dod ang isa sa mga Emperor-grade celestial weapon. Masyado kang walang kwenta. Ang mapang-uyam na mga salita ni Alvin ay umalangaw-ngaw mula sa loob ng Pine Willow Divine Tree. Nanliit ang mga mata ni Winfred nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Biglang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Hinahanap mo ang kamatayan. Sabi ni Winfred habang iwinagayway ang sibat sa kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, isang alon ng berdeng enerhiya ang lumabas mula sa dulo ng sibat, na nag-transform sa hindi mabilang na mga sinag ng sibat. Swish! Habang tumatalsik ang mga sinag ng sibat, tila tumigas ang mga ito at naging mga sibat na kawayan na parang tubig na nagiging mga yelo.
Lumakas ang kanilang bilis matapos maging mga berdeng sibat na kawayan, na sumisira sa lahat ng nasa kanilang dinarianan. Ngumisi si Winfred habang minamanipulan niya ang ilan sa mga berdeng sibat na kawayan upang umatake mula sa harapan habang ang iba ay nakapalibot kay Alvin bago sila bumaril patungo sa kanya. Para maging tumpak, bumaril sila patungo sa Diyos na imahe ng Divine Tree ng Pine Willow. Kapag nawasak ang kababalaghan ng imaheng pang-Diyos, mapipilitin si Alvin na harapin si Winfred at ang maraming sibat na kawayan. Swoosh! 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 Ang kalangitan na puno ng berdeng sibat na kawayan ay mukhang nakakatakot. Para bang paulit-ulit nilang tutusukin si Alvin ng walang pahinga. Bata, tingnan natin kung kaya mong tiisin ang atake kong ito. Ginamit ko na ang lahat ng lalim ng batas ng kahoy sa pag-ataking ito. Walang sino man na hindi isang Celestial Emperor ang makakatagal sa ataking ito. Tiwala na sabi ni Winfred nang may pang-iinis sa mukha. Nang marinig ang mga salita ni Winfred, naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Tinawag niya ang 4 sa 5 banal na elemento sa kanyang maliit na mundo dahil ginagamit na niya ang kapangyarihan ng Clear Heaven Divine Wood upang patatagin ang Pine Willow Divine Tree. Dahil sa pag-ataking ito mula kay Winfred, nakaramdam siya ng hindi pa naganap na presyon. Alam niyang ang pinakamaliit na pagkakamali sa sandaling ito ay magre-resulta sa kanyang kamatayan. Humayo ka! Umalangaw-ngaw ang boses ng World Cleansing Divine Water halos kaagad pagkatapos bumagsak ang boses ni Alvin. Ang kapangyarihan nito ay sumulpa at patungo kay Alvin. Swoosh! 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 Kasunod nito, ang Profound Divine Metal, ang Chaos Divine Flame, at ang Chaos Divine Earth ay walang pagpipigil na ibigay ang kanilang mga kapangyarihan kay Alvin. Kung tutuusin, ang oras na ginugol ng 3 divine elements na ito kasama si Alvin ay mas matagal kumpara sa World Cleansing Divine Water at sa Clear Heaven Divine Wood. Bata, paalisin mo siya. Umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Natural lang na sinusuportahan niya si Alvin. Matapos piliin si Alvin bilang host nito, umani na ito ng maraming benepisyo. Bukod sa sarili nito, wala nang ibang Chaos Divine Earth na nagawang umunlad mula sa 3 anyo patungo sa 6 na anyo sa loob lamang ng 1 buwan. Kung pumili siya ng ibang host, maituturing na maganda sana kung makaka-evolve ito sa 4 na anyo. Ngumisi ang Profound Divine Metal bago malamig na nagsalita, paano kung isa siyang may titulong Celestial Emperor? Paano magiging kapantay ng isang simpleng may titulong Celestial Emperor ang isang taong kinilala ng 5 Divine Elements? Tiyak na mag-iiwan ng bakas ng mga bangkay ang isang tao sa landas ng pagiging isang Supreme Powerhouse. Kahit ang mga may titulong Celestial Emperor ay hindi exempted dito. Dagdag ng Chaos Divine Flame. Ang mga enerhiya mula sa 4 na banal na elemento ay pumasok sa 7 kulay na Pine Willow Divine Tree at sumanib sa enerhiya mula sa Clear Heavens Divine Wood. Dahil ang 7 Orifices Exquisite Sword ay nagpalakas din sa puno, na nagbigay dito ng nakasisilaw na mga kulay bilang resulta, ang presensya ng mga enerhiya mula sa 5 Divine Elements ay hindi makikita. Bukod dito, ang kanilang mga aura ay natatakpan din ng aura ng Pine Willow Divine Tree. Nakuha ni Alvin ang kababalaghang ito ng Diyos nung larawan ng Pine Willow Divine Tree sa pamamagitan ng pagpino ng enerhiya mula sa tunay na Pine Willow Divine Tree. Sa makatuwid, matapos itong mapalakas ng Clear Heaven Divine Wood, hindi ito naiiba sa isang tunay na Pine Willow Divine Tree. Swoosh! Swoosh! Samantala, ang kalangitan na puno ng berdeng sibat na kawayan ay patuloy na tumatalbog patungo kay Alvin, na tila ba mag-iiwan sila ng isang bangkay na puno ng mga butas. Kasabay nito, muling umalangaw-ngaw ang mapanghamak na boses ni Alvin mula sa Pine Divine Tree. Sinasabi mo bang walang sino man maliban sa mga may titulong Celestial Emperor ang makakatagal sa iyong pag-atake? Sayang at mga walang kabuluhang salita lamang ang mga iyon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ako, isang may titulong Celestial Lord, ay madaling makakatagal sa iyong pag-atake. Pagkatapos magsalita ni Alvin, nagsimulang gumalaw ang mga sanga mula sa Pine Willow Divine Tree. Whoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, si Hannah, ang kaluluwa ng 7 Orifices Exquisite Sword, ay lumitaw sa harap ni Alvin.
Sa isang pitik ng kanyang manggas, siya ay nagiba ng anyo at naging isang guhit ng pitong kulay na liwanag bago pinatamaan din ang Pine Willow Divine Tree. Dahil dito, muling tumaas ng husto ang lakas ng Pine Willow Divine Tree. Tutal, ang lakas ng isang Devata artifact na mayroon at walang kaluluwa ay nasa magkaibang antas. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Winfred nang hindi mahahalata habang ang pitong kulay na liwanag na nagniningning mula sa Pine Willow Divine Tree ay lalong naging matingkad at nakasisilaw matapos makapasok si Hannah dito. Isang kaluluwa ng artifact. Ito. Ang batang ito ay nagtataglay ng isang Devata artifact. Hindi nagtagal at natuklasan ni Winfred na ang sandata ni Alvin ay hindi isang Emperor-grade celestial weapon, kundi isang Devata artifact. Bukod dito, ito ay isang Devata artifact na may kaluluwa. Dahil sa natuklasang ito, si Winfred ay nagsimulang tumawa ng malakas. Sino ang mag-aakala na ako, si Winfred, ay magiging napakaswerte na makahanap ng isang artifact ng Devata. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang sandali, nawala ang kanyang tawa hanggang sa isang matigas at nagyelong ngiti na lamang ang natira sa kanyang mukha. Pinanood niya ang kanyang berdeng sibat na kawayan na sumasalungat sa mga sanga ng Pine Willow Divine Tree na parang dalawang tropa ng 10,000 sundalo. Hindi makapaniwala ang kanyang ekspresyon habang pinapanood ang kanyang berdeng sibat na kawayan na sunod-sunod na nababasag ng mga sanga ng Pine Willow Divine Tree. Bang! Bagamat nakakatakot ang momentum ng berdeng sibat na kawayan, lahat ng ito ay nabasag ng mga sanga mula sa Pine Willow Divine Tree. Paano ito nangyari? Natatarantang sabi ni Winfred. Kasabay nito, tumindi ang sakam na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang Devata artifact ay hindi lamang isang ordinaryong Devata artifact. Kumbinsido si Winfred na ang tanging dahilan kung bakit nagawang durugan ni Alvin ang kanyang mga atake ay dahil sa Devata artifact. Ipinapalagay niya na ang lawak ng lakas ni Alvin ay ang kanyang batas ng kalawakan na naunawaan na hanggang sa antas ng kahusayan, ang godly image phenomenon, at ang Devata artifact. Sabi niya, "Brat, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganito kalakas na Devata artifact." Gayunpaman, isang insulto sa Devata artifact ang gamitin ng isang taong katulad mo. Sa lalong madaling panahon, ang Devata artifact mo ay magiging akin na. Habang iwinagayway niya ang Emperor-grade Celestial Spear sa kanyang kamay, malamig niyang sinabi, "Bagamat nakakagulat ang lakas na ipinakita mo sa tulong ng Devata artifact, hanggang dito na lang ang kaya mo." Kasabay nito, sumilay ang berdeng liwanag mula sa katawan ni Winfred kasabay ng paglabas ng isang malupit na enerhiya. "Ipapatikim ko sa iyo ang kapangyarihan ng aking pinagsamang kalaliman." Bagamat naunawaan mo na ang batas ng kalawakan, isa sa 4 na kataas-taasang batas, hanggang sa antas ng kahusayan, hindi ito maihahambing sa kapangyarihang nagmumula sa pagsasama ng mga kalaliman. Nakalulungkot na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong matutunan kung paano pagsamahin ang iyong kalaliman dahil papatayin kita. 3,299. Sa katunayan, ang pag-unawa sa lalim ng isang batas hanggang sa antas ng kahusayan ay hindi nangangahulugang ganap ng napag-aralan ang isang batas. Sa isang paraan, masasabing ang pag-unawa sa lahat ng lalim hanggang sa antas ng kahusayan ay simula pa lamang. Kahit na matapos maunawaan ang lahat ng lalim mula sa isang batas hanggang sa antas ng kahusayan, bagamat maaari itong gamitin ng sabay-sabay, ang kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng kung pinagsama ang mga ito sa isang makapangyarihang pamamaraan. Halimbawa, bago naging emperador ng kalangitan si Winfred, ang 100 variant Celestial Emperor, hindi niya napagtagumpayan ang lahat ng lalim mula sa batas ng kahoy hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa. Gayunpaman, matapos maging emperador ng kalangitan, nagawa niyang maunawaan ang lahat ng ito hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa. Kasunod nito, sinimulan niyang pag-aralan ang paraan upang pagsamahin ang mga lalim mula sa batas ng kahoy. Ang kanyang pinakamalaking nagawa sa ngayon ay ang pagsasama ng 3 lalim mula sa batas ng kahoy. Ang 3 lalim mula sa batas ng kahoy na nagawa niyang pagsamahin ay ang ubas na kalaliman, ang twining na kalaliman, at ang regeneration na kalaliman. Swoosh! Swoosh! Swoosh!
Sa sandaling ito, ang mga berdeng guhit ng liwanag mula kay Winfred ay mabilis na tumigas at naging mahahabang baging na parang malalaking sawa habang sumusugod sila patungo kay Alvin. Brat, tikman mo ang pagsasama ng tatlo sa aking lalim mula sa batas ng kahoy. Nakangising sabi ni Winfred habang nakatingin sa godly image phenomenon ng Pine Willow Divine Tree sa harap niya na sumire sa kanyang mga nakaraang pag-atake. Natural lang na hindi ang Pine Willow Divine Tree ang kanyang target. Ang kanyang target ay si Alvin na nasa Pine Willow Divine Tree. Swoosh! Swoosh! Walang tigil ang paghampas ng napakaraming baging na parang sawa sa katawan ni Winfred. Napakarami nila kaya't natakpan nila ang buong kalangitan, dahilan para magdilim ang buong lugar. Pinagsamang kalaliman. Nang marinig ang mga salita ni Winfred at ang kanyang mga pag-atake na tumindi, ang ekspresyon ni Alvin ay bahagyang naging seryoso sa Pine Willow Divine Tree. Dati, nang maunawaan niya ang lahat ng kalaliman mula sa batas ng kalawakan hanggang sa yugto ng Mastery gamit ang Supreme House Divinity, nakumpirma niya na ang pag-unawa sa kalaliman hanggang sa yugto ng Mastery ay hindi ang katapusan ng pagkadalubhasa sa batas ng kalawakan habang nakikipag-usap sa World Cleansing Divine Water sa kanyang Little World. Natutunan niya na maaari niyang mapalawak ang kanyang pag-unawa sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano pagsamahin ang kanyang mga kalaliman. Bukod doon, natutunan niya na maaari niyang pagsamahin ang 2, 3, o kahit 4 na kalaliman mula sa batas ng kalawakan. Kapag sa wakas ay mapagsama-sama ng isang tao ang lahat ng mga kalaliman, magagamit niya ang buong kapangyarihan ng isang batas. Kahit sa Realms of Gods, ang mga nakagawa ng gawaing ito ay napakakaunting. Sa Realms of God, ang mga nakapagpagsama ng 8 kalaliman mula sa isang batas ay pawang mga nangungunang powerhouse sa Realms of Gods. Kumpara sa mga nagawang pagsamahin ang lahat ng lalim mula sa alinman sa 4 na kataas-taasang batas, sila ay direktang magiging mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Sa makatuwid, hindi nakagulat na walang sino man ang nakamit ang ganitong tagumpay sa mga Devata Realm. Naisip ni Alvin sa sarili, ang pagsasama-sama ng mga lalim mula sa isang batas ay magiging mas mahirap habang umuunlad ang isang tao. Sa Devata Realms, ang mga nakapag-isa ng 4 na lalim ay kasing bihira ng balahibo ng Phoenix at sungay ng Unicorn. Kahit sa lahat ng mga Heavenly Emperor sa Devata Realms, wala ni isa ang nakapag-isa ng 4 na lalim. Gayunpaman, karamihan sa mga Heavenly Emperor ay nakapag-isa ng maraming triple profundity fusion. Ito rin ang dahilan kung bakit mas malakas sila kaysa sa mga ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Sa makatuwid, ang mga ordinaryong may titulong Celestial Emperor na nakapag-isa ng 3 lalim ay itinuturing na lubos na makapangyarihan. Kung si Winfred ay magiging isang 10 Direction Celestial Emperor at makapag-master ng isa pang 3 Profundity Fusion, tiyak na papasok siya sa mas mataas na antas ng mga may titulong Celestial Emperor sa Boundless Heaven. Habang pinag-iisipan ni Alvin ang bagay na ito, ang mga baging na parang sawa mula sa Triple Profundity Fusion ni Winfred ay nakarating na malapit sa Pine Willow Divine Tree. Nang makita ang mga baging na parang sawa, napangisi si Alvin habang nanlamig ang kanyang tingin. Kasabay nito, muling nagsimulang umikot ang mga sanga ng Pine Willow Divine Tree. Swoosh! Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin ng magbanggaan ang mga sanga at mga baging. Sa simula, tila nawasak ang mga baging dahil sa mga sanga, ngunit sa isang kisap mata lamang, muling magbabagong buhay ang mga ito at ipupulupot ang kanilang mga sarili sa mga sanga ng Pine Willow Divine Tree. Sa huli, hindi lamang nabigo ang Pine Willow Divine Tree na ipinakita ni Alvin na sirain ang mga baging, kundi nabigkis pa ito ng mga baging, na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Kahit na matapos gapyusan ng mga baging ang Pine Willow Divine Tree, ang mga baging na sumisibol mula sa katawan ni Winfred ay hindi tumigil at patuloy na umatake at ginapos ang Pine Willow Divine Tree. Sa loob ng Pine Willow Divine Tree, naging napakasama ng ekspresyon ni Alvin. Kaya ito na ang lakas ng isang fusion. 3 profundities lang ang na-fuse niya, pero ang lakas nito ay higit pa sa oras na ginamit niya ang lahat ng 7 profundities ng sabay-sabay. Bukod dito, hindi ito dapat ang lawak ng kanyang lakas.
Kung gagamitin niya ang iba pang 5 profundities na hindi pa niya na-fuse kasama ng triple profundity fusion na ito, malamang na madali niya akong madurage. Sa sandaling ito, walang pakialam na sinabi ni Winfred, "Brat, ikaw, isang hamak na Celestial Lord, ay nagawang palayain ako, isang titled Celestial Emperor, ang aking triple profundity fusion. Maaari kang makaramdam ng pagmamalaki kahit sa iyong kamatayan." Sa kabila ng kawalang bahala sa boses ni Winfred, sa loob-loob niya ay nabigla siya sa lakas ni Alvin kahit na iniugnay niya ito sa kapangyarihan ng Devata artifact na hawak ni Alvin. Pagkatapos ng isang atake, idinagdag niya, "Pagkatapos ng iyong kamatayan, sisiguraduhin kong ilalabas ang buong potensyal ng iyong Devata artifact." Batay sa mga salita ni Winfred, malinaw na sigurado siya sa pagkamatay ni Alvin. Sa kanyang palagay, kanya na ang artifact ng Devata. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, tumindi ang mga pag-atake mula sa mga baging na parang sawa, dahilan upang tumaas ng maraming beses ang presyon kay Alvin. Swoosh! Sa sandaling ito, isa na namang serye ng pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang mga sanga ng Pine Willow Divine Tree ay biglang pumutok ng may enerhiya. Kasunod nito, ang puwersa ng buhay ng puno ay pumailan lang bago nagsimulang tumubo ang mga bagong sanga dito. Kasabay nito, ang mga sanga ay patuloy na umiikot, iniiwasan ang mga baging na umaatake sa kanila. "Tingnan ko kung ilan pang sanga ang kaya mong patubuin." Malamig na ngumiti si Winfred nang makita niya ang desperadong pagpupumiglas ni Alvin. Patuloy na sumilay ang mga berdeng guhit ng liwanag mula sa kanyang katawan, bumubuo ng mga bagong baging bago inatake si Alvin. Tila wala ng katapusan ang mga baging na ito. Kasabay nito, ang boses ng world-cleansing divine water ay agad na umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin. "Little Alvin, ang Divine Tree of Life ay makakatulong sa iyo na magpatubo ng mahigit 100 sanga. Hindi pa niya nagagamit ang iba pa niyang kalaliman kasama ng triple profundity fusion na ito. Malinaw na iniisip niya na sapat na ang galaw na ito para patayin ka. Kung gagamitin niya ang iba pa niyang kalaliman kasama ng fusion na ito, hindi magiging maganda ang tsansa mong mabuhay. Sa makatuwid, ito ay isang pagkakataon para sa iyo. Sa sitwasyon ngayon, kahit hindi mataas ang tsansa mo, hindi ko masasabing maliit din ito." Pagkatapos, huminto siya sandali bago niya sinabi, na kumpleto ang paghahanda sa panig ko. Nang marinig ang huling pangungusap ng world-cleansing divine water, nagliwanag ang mga mata ni Alvin at nanlamig ang kanyang ekspresyon. "Mabuti. Simulan na natin." Sa isang iglap lang, ang hangin sa paligid ni Alvin ay nagsimulang umikot at magbago habang ginagamit niya ang teleportation profundity. Sa isang iglap lang, ang dalawang celestial beast sa kanyang little world ay nadala sa likuran ni Winfred. Si Winfred, na malamig na nakatingin sa Pine Willow Divine Tree, naghihintay sa kanyang pag-atake upang sirain ito, ay biglang nakaramdam ng kilabot sa kanyang gulugod. Malaki ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga likas na ugali ay nakatulong sa kanya na maramdaman ang banta sa kanyang likuran halos kaagad. Kahit na isang may titulong Celestial Emperor na nakaranas ng maraming bagay, hindi niya maiwasang manginig ng bahagya. Tumigil ang mga guhit ng liwanag mula sa katawan ni Winfred habang sinusubukan niyang baguhin ang kanyang posisyon ng isang puwersa na katumbas ng lakas ng isang double profundity fusion ang damapo sa kanyang likod. Bagamat pinrotektahan siya ng kanyang purong depensibong Emperor-grade weapon sa tamang panahon, ang liwanag nito ay agad na lumabo ng harangan nito ang mapanirang puwersang iyon. 3,300. Ang dalawang celestial beast na lumitaw sa likuran ni Winfred ay walang iba kundi ang mga Ning Dragon. Noong si Alvin ay nasa Genius Secret Realm na matatagpuan sa Darkland Territory ng Jade Emperor Heaven, nangako si Tanya sa mga Ning Dragon na ilalabas sila mula sa Genius Secret Realm kapalit ng pagpapahintulot sa kanila na makapasok ng walang hadlang sa mga labi ng isang Realm of Gods. Kalaunan, nagawa ng world-cleansing divine water na kumbansihin ang mga Ning Dragon na pansamantalang isama si Alvin at nangako na palalayain sila ni Alvin pagdating ng panahon. Ang kanilang magkasanib na pag-atake ay hindi mas mababa kaysa sa mga pag-atake ng isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Gayunpaman, 3 beses lamang nila kayang magpakawala ng ganitong pag-atake.
Naalala ni Alvin ang mga salita ng World Cleansing Divine Water na parang kahapon lang niya sinabi ang mga ito. Matapos matagumpay na lumapag ang unang atake ng Ning Dragons, sumugod si Alvin dala ang 7 Orifices Exquisite Sword nang walang anumang pag-aalinlangan. Swoosh! 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 Isang sunod-sunod na sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang 7 kulay na sinag ng espada ay umuulan sa mga baging na nakatali sa Pine Willow Divine Tree bago ito putulin. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga baging ay muling namumuo. Kakatwa, sa sandaling ito, ang mga baging na pinutol ni Alvin ay hindi na muling namumuo. Bukod dito, tila malubhang nasugatan si Winfred sa sandaling ito. Ang negatibong reaksyon mula sa atake ay naging sanhi ng paglihis ng kanyang sirkulasyon ng chi, at dumura siya ng isang subo ng dugo. Nagdilim ang kanyang ekspresyon ng tumangala at makitang matagumpay na pinutol ni Alvin ang kanyang mga baging. Malamig niyang sinabi, "Brat, niloko mo ako." Sa sandaling ito, kung hindi pa rin namalayan ni Winfred na niloko siya, nabuhay sana siya ng ganito katagal ng walang kabuluhan. Whoosh! Swoosh! Kumislap ang katawan ni Winfred, na iwasan ang sunod-sunod na pag-atake ng mga Ning Dragon. Gayunpaman, nang gagawin na niya ang susunod niyang hakbang, ang mga sanga mula sa Pine Willow Divine Tree na nakawala mula sa kanilang mga pagkakagapos ay biglang lumapit sa kanya at nakulong siya sa isang kisap mata. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin na masikip. Sa sandaling ito, si Winfred ay nakasabit pa rin sa mga sanga mula sa Pine Willow Divine Tree sa ere. Maging ang manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree mula sa nabunot na godly image phenomenon ay lumipad patungo kay Winfred. Atake! Kasabay nito, ang boses ng World Cleansing Divine Water ay umalangaw-ngaw sa isipan nina Alvin at ng mga Ning Dragon. Kumislap ang mga Ning Dragon bago nila muling pinakawalan ang kanilang magkasanib na pag-atake ng may pinakamataas na bilis. Sa isang iglap, isang mabangis na enerhiya ang dumaloy patungo sa isang taong sinusubukan pa ring makawala mula sa mga sanga ng Pine Willow Divine Tree. Hindi! Sigaw ni Winfred. Kakatipon lang niya ng lahat ng kanyang lakas para makawala sa mga pagkakagapos mula sa Pine Willow Divine Tree nang dumapo sa kanya ang magkasanib na pag-atake ng mga Ning Dragon. Boom! Umalangaw-ngaw sa ere ang mga tunog ng pagsabog habang ang malubhang na sugatan na si Winfred na pinipigilan pa rin ay tinamaan ng isa pang magkasanib na atake mula sa mga Ning Dragon. Muling dumura siya ng dugo, na nagpapula sa kanyang mukha. Mukha siyang labis na kawawa sa sandaling ito. Sus Mariosep! Isang maliit na Panginoong Celestial ang nagawa akong ibagsak sa ganitong kalagayan. Hindi ito mapapatawad. Galit na galit si Winfred. Kumislap ang kanyang katawan bago siya tila naging isang sinuwid na seda, madaling nakatakas sa mga sanga ng Pine Willow Divine Tree. Isa ito sa 100 transformasyon na kanyang na-master na natatangi sa 100 Colors Flower. Sa wakas ay nakalaya ka na. Naghihintay na si Alvin kay Winfred nang makatakas si Winfred. Brat, kung wala ang Pine Willow Divine Tree, hindi ka sana makakapantay sa akin kahit na malubha ang aking pinsala. Kumislap ang sinulid ng seda bago lumitaw ang mala-teenager na anyo ni Winfred. Malamig niyang tinitigan si Alvin bago sumugod patungo kay Alvin dala ang kanyang Emperor-grade Celestial Spear. Alam niyang mahalagang patayin niya si Alvin bago muling umatake ang mga sanga at ang mga Ning Dragon. Kung hindi, sa tindi ng kanyang mga pinsala, tiyak na mamamatay siya. Labis na napahiya si Winfred na itinulak siya sa isang desperadong sitwasyon ng isang Celestial Lord kahit alam niyang hindi ordinaryong Celestial Lord si Alvin dahil sa kanyang kahusayan sa godly image phenomenon at sa dalawang Ning Dragon na kasing lakas ng mga tinatawag na Celestial Lord matapos magsanib puwersa. Sa katunayan, ang kanyang malubhang pinsala ay dulot ng dalawang Ning Dragon. Alvin, gusto kong makita kung paano mo ako lalabanan nang wala ang mga Ning Dragon at ang manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree mula sa godly image phenomenon. Habang nagsasalita si Winfred, ang kanyang huminang celestial origin energy na pinalakas ng triple profundity fusion mula sa batas ng kahoy ay tumama sa mahabang sibat na nasa kanyang kamay. Habang ang kanyang unang atake ay patungo kay Alvin, naghanda siya upang ilabas ang kanyang iba pang mga diskarte.
Matapos magtamo ng malulubhang pinsala, ang iyong celestial origin energy ngayon ay maihahambing na lamang sa isang ordinaryong celestial emperor. Hindi yun sapat para patayin ako. Nanatiling hindi naapektuhan si Alvin sa atake ni Winfred habang nakangiti siya ng may paghamak. Ang 7 butas na Katanji tanging espada ay bumalik sa kanyang katawan bago ang isang 7 kulay na sinag ng espada na nababalot ng 5 makapangyarihang enerhiya ay lumabas mula sa kanyang bibig patungo kay Winfred. Ito. Malinaw na naramdaman ni Winfred ang enerhiya mula sa 5 banal na elemento habang papalapit sa kanya ang sinag ng espada. Bumuhos. 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 Sa kasamaang palad, bago pa man makareact si Winfred, ang 7 kulay na sinag ng espada ay sumaire sa kanyang mga atake. Walang dadang mataas ang kanyang pag-unawa sa batas ng kahoy, ngunit hindi mahalaga kung mahina ang kanyang celestial origin energy. Sa sandaling ito, ang lakas ng kanyang celestial origin energy ay labis na humina kaya't ang puwersa nito ay hindi mas mahusay kaysa sa celestial origin energy ni Alvin. Pareho ang celestial origin energies nina Alvin at Winfred sa sandaling ito. Gayunpaman, dahil sa mas mataas na pag-unawa ni Winfred sa batas ng kahoy, naisip niyang mayroon siyang bahagyang kalamangan. Sa palagay ni Winfred, kahit na malubha ang kanyang pinsala, mapatay pa rin niya si Alvin. Hanggat napatay niya si Alvin, mabubuhay pa rin siya. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na mayroon pa ring mga nakatagong trump card si Alvin. Taglay niya ang 5 banal na elemento. Ito ang huling naisip ni Winfred bago siya namatay. Nang sinira ng 7 kulay na sinag ng espada ni Alvin ang kanyang mga atake, bukod sa batas ng kalawakan, naramdaman niya ang kapangyarihan ng 5 banal na elemento. Bukod dito, naramdaman niya na ang lahat ng 5 banal na elemento ay umunlad sa isang medyo mataas na anyo. Matapos patayin si Winfred, nakahinga ng maluwag si Alvin. Dahil ang mga enerhiya mula sa 5 banal na elemento ay nalantad lamang sa isang iglap bago siya namatay, hindi na siya dapat nagkaroon ng oras para ibunyag ang bagay na ito sa kahit sino sa pamamagitan ng isang mensahe. Tunay nga. Natuklasan ni Winfred ang presensya ng 5 banal na elemento ng huli na. Wala siyang oras para ipaalam sa kahit sino ang tungkol dito. Gayunpaman, matapos siyang magbagong anyo bilang isang sinulid na seda upang makatakas sa mga sanga ng banal na puno ng pine willow, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kapatid na si Winston. Kapatid, baka mamatay ako sa kamay ng batang yan. Masyado akong naging pabaya. Hindi lang siya nagtataglay ng isang Devata artifact na may kaluluwa, kundi mayroon din siyang pares ng Ning Dragon na handa niyang gamitin. Ang pinagsamang lakas ng 2 Ning Dragon ay maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor. Dahil sa palihim na pag-atake ng mga Ning Dragon, malubhang nasugatan ako. Ang tanging paraan para mabuhay ako ay ang patayin siya. Gayunpaman, kahit na mapatay ko siya, maaari pa rin akong patayin ng mga Ning Dragon pagkatapos noon. Halika rito ng mabilis hanggat maaari. Ito ang huling mensahe ni Winfred kay Winston. Tama si Alvin tungkol dito. Natuklasan lamang ni Winfred ang 5 banal na elemento sa huling sandali bago siya namatay, kaya naman hindi siya nakapagpadala ng mensahe. Gayunpaman, nang magbagong anyo siya bilang isang sinulid na seda upang makatakas mula sa mga sanga ng willow, nakapagpadala siya ng ilang mensahe kay Winston. Tara na. Sabi ni Alvin matapos angkinan ang spatial ring ni Winfred at itago ang mga ito. Matapos bumalik ang mga Ning Dragon sa kanyang maliit na mundo, nag-teleport siya palayo. Bagamat sigurado siyang hindi na ilantad ni Winfred ang katotohanan na taglay niya ang 5 banal na elemento, alam niyang may posibilidad na ibunyag ni Winfred ang lokasyon ng kanilang labanan kay Winston. Walang duda na papunta rito si Winston. Kahit na tinutulungan siya ni Sultan na mag-abala sa oras, imposibleng mag-abala si Sultan ng ganito katagal. Kaya naman, matapos mapatay si Winfred, mabilis na umalis si Alvin. Kasabay nito, nagpadala siya ng mga mensahe kay Tanya at sa iba pa upang ipaalam sa kanila ang kanyang kaligtasan. Ligtas na ako ngayon. Magkikita tayong lahat sa Heavenly Pool Palace. Nang matanggap ni Tanya at ng iba pa ang mensahe ni Alvin habang pabalik sila sa Heavenly Pool Palace, lahat sila ay napuno ng ginhawa.
Ang katahimikan at ang mapanglo na kapaligiran na sumunod sa kanila ay tuluyang upang ngayong alam na nilang ligtas si Alvin. Hindi napigilan ni Melinda na magtanong ng may kuryosidad, "Little junior brother, paano ka nakatakas?" "Pinatay ko siya," sagot ni Alvin kay Melinda. Kasabay nito, nakikipag-usap din siya kina Sultan at Willa. Pareho silang tatlo ng tanong sa kanya. Si Tanya lang ang hindi nagtanong sa kanya nito. Hindi na kailangang sabihin pa, nagulat sina Sultan, Melinda, at Willa sa sagot ni Alvin. Posible kayang patayin ni Alvin si Winfred. Samantala, si Winston na nagmamadaling lumapit kay Winfred ay biglang nakaramdam ng pagkabalisa. Natigilan siya bago may inilabas. Nang makita niya ang nabasag na soul pearl sa kanyang kamay, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. "Kapatid. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."